Oh, ang bango ah. Amoy pa lang, ulam na. Mahal! Mahal! Hi, Doc. Oh, Katie. Napaaga ka yata. Carlos. Tinulungan kasi ako ni Katie na magluto. Kasi hindi ko kakayanin kung mag-isa lang ako. Kaya, ayun, tinulungan niya ako. Ang dami ko kasing ginawa pa sa East Ridge. Ang dami kong trabaho doon. Katie. Excuse me ah. May sasabihin lang kay Lynette. Yes. Sandali. Pakicheck mo na lang ha. Baka masunog. Ano yan, Carlos? Bakit hindi mo pinaalam sa akin na sinama mo si Katie sa bahay? Tinulungan lang naman niya ako magluto. Yun lang naman yun eh. Lynette, bisita natin siya. Bakit nagtatrabaho mo? Sinabi ko naman sa kanya kanina na wag na, pero mapilit talaga si Katie eh. Ang sabi niya, gusto daw talaga niya akong tulungan. At saka, kaibigan ko din naman siya, diba? Bawal ba na magdala ako ng kaibigan dito sa bahay? Ikaw nga eh, ginulat mo ko. Hindi ko naman alam na magkakaroon pala ng dinner mamaya kasama ng mga kaibigan mo. At gusto mo, ipagluto ko pa sila. Hindi naman ako nagreklamo, diba? Teka, bakit mo binabalik sa akin yan? Ang sa akin lang naman, dapat kilala mo yung taong pinapasok mo sa bahay. Kaibigan naman natin pareho si Katie, hindi ba? Alam naman natin na mabait siyang... Lynette, hindi yun ang point ko. Kung nahihirapan ka pala, sana hindi natin tuloy itong dinner na to. Sige, tawag ko lang yung mga kaibigan ko, sabihin ko, cancel yung dinner ngayon. Carlos, ano ka pa? Huwag mo na i-cancel. Dinner lang naman to. Huwag na natin pag-awayan. At saka, gusto kitang ipagluto. Gusto ko rin ipagluto yung mga kaibigan mo. Kaya nga, diba sinabi ko sa'yo kanina, gagawan ko ng paraan. Ito na nga, ginagawa ko na nga ng paraan. Huwag ka na magalit. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo na pupunta dito si Katie. Sorry, hindi na mauulit. Ano pang gagawin natin? Nandiyan na yan. Wala namang paalisin pa si Katie. Sorry na. Hindi na mauulit. Sa susunod, ipapaalam ko na sa'yo kung sino yung mga pupunta dito sa bahay. Ha? Sorry na. Huwag ka nang masungit. Pero pa tayong dinner mamaya, diba? Sorry.